Taong 2021 hanggang 2022, nagkagulo sa mundo ng seguridad ng Pilipinas dahil sa misteryosong pagkawala ng 34 katao. Tinagurian silang missing sa Bungeros. Ang mga kaanak ng naturang nawawalang mga tao ay naghahanap ng hustisya. Panawagan nila sa gobyerno, tulungan sila na matagpuan ang kanilang mahal sa buhay. Dumating na sa punto na tila nawawalan na sila ng pag-asa dahil sa tagal ng panahon. Pero sa taong ito mga kaibigan, 2025, merong lumantad na pinangalanang alias Totoy. May isiniwalat at nagbigay pa ng pangalan sa mga sangkot sa pagkasawi ng naturang mga missing sa Bungeros. Itinuro din ito kung saan itinapon ang mga bangkay hanggang sa kahapon mga kaibigan sa pangalawang araw na paghahanap ng Philippine Coast Guard. Sako-sako na mga sunog na buto ang natagpuan sa Taal Lake. Ito na kaya ang mga buto ng mga nawawalang sa Bungeros. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like na rin ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 11, 2025. Iwanan muna natin ang balita sa Middle East, sa Israel at sa mga kalaban nito. Dako muna tayo mga kaibigan sa isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol sa missing sa Bungeros. Kontrobersyal at maselan ang usaping ito. Sapagat sa kasong ito mga kaibigan, maraming mga pangalan ang nasasangkot. Hindi lang basta-bastang simpleng pangalan, kundi mga sikat na pangalan ang sangkot dito. Pinagdidiinan din ng isang whistleblower na si alias Tutoy na merong sangkot dito na mga pulis. Maraming taon na ang lumipas nang sumabog ang isang napakalaking balita sa history ng Pilipinas. Ito ay ang pagkawala ng 34 ka mga tao na tinaguriang missing sa Bungeros. Sigaw ng kanilang mga pamilya ay hustisya. Hanggang sa nagdaan ang maraming taon at tila nawawalan na ng pag-asa ang kanyang mga kaanak. Hanggang sa taong ito mga kaibigan 2025, sa buwang ito, buwan ng Hulyo, nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungeros sa paglantad ng isang nagngangalang alias Totoy at tahasang pinangalanan ang business tycoon na si Atong Ang at ang kanyang asawa na si Gretchen Barreto. Ayon kay alias Totoy, sila daw di umano ang may kagagawan sa pagkawala ng naturang mga sabungeros. Maging si Gretchen Barreto raw ay alam ang pangyayaring ito, bagay na hindi inaamin ng aktres sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Itinanggi rin ni Atong Ang mga accusation ni alias Totoy. Pero hamon ni alias Totoy, humarap sila at magpalay detector. Matinding labanan ito mga kaibigan, sapagkat ayon kay Julie Dondon Patidungan o alias Totoy, hindi nag-iisa si Atong Ang. Meron itong kasabwat na mga nasa matataas na posisyon. Kasama rin dito mga kaibigan ang isang general at mga pulis. Ayon sa ulat ng GMA o 24 Oras, nakausap na ni alias Totoy ang isa sa mga pamilya ng mga yumao. At ayon sa mga pamilya ng mga nasawi, kinasusuklaman nila si alias Totoy. Pero sa pagkakataong ito, baka siya lang daw ang susi upang makamit na ang katarungan na kanilang hinahanap. Nangako si alias Totoy at humingi ng pasensya. At ayon sa kanya, tatapusin niya ang laban na ito at isisiwalat niya kung ano ang katotohanan. At dahil dito mga kaibigan, upang patutuhanan ang kanyang sinasabi na totoo, itinuro niya kung saan itinapon ang mga bangkay. Tahasang sinabi ni Dondon mga kaibigan na ito ay itinapon sa Taal Lake. Kaya agad na nagsagawa ng retrieval operation mga kaibigan ang Philippine Coast Guard. Ayon kay alias Totoy, isinilid raw sa sako ang mga bangkay at itinapon sa Taal Lake. Kaya sa pangalawang araw na paghahanap ng Philippine Coast Guard, nakakita ito ng sako at agad na iniahon. At ayon mga kaibigan sa DOJ Assistant Secretary na si Miko Calabano, Huwebes mga kaibigan, kahapon, July 10, meron itong mga buto
nangingitim na at hinihinala mga kaibigan na ito ay sinunog muna. Pero ayon kay Clabano mga kaibigan, hindi pa siya kumpirmado kung ito nga ba ay buto ng tao. Kinakailangan pang magsagawa ng masusing forensic examination. Ayon kay Clabano, either sa dalawang ito ang magsagawa ng investigation, ang Criminal Investigation and Detention Group o kung hindi, ang National Bureau of Investigation. Susuriin ang DNA nito upang madetermina kung ito nga ba ay isa sa mga missing sabungero. Kukunan din ng sample ang mga kaanak at kung ito ay magmatch ay walang duda na ito nga ang isa sa mga hinahanap ng mga biktima ng missing sabungero. Yun nga lang mga kaibigan, talagang napaka-sureball ng ginagawa ng DOJ. Bakit hindi pa nila sabihin na ito ay buto ng tao? Marami tuloy ang mga nagsasabi kung ito ay buto ng hayop. Bakit kailangan pa itong isilid sa sako? At bakit kailangan pa itong sunugin? At bakit kailangan pa itong itapon sa Taal Lake na tila ayaw nila na may makakita? Kung buto lamang ito ng hayop, maaari naman itong itapon kahit saang basurahan at kahit sino pa ang makakita ay wala namang kukwestiyon dahil ito nga ay buto ng hayop. Pero dahil sa talagang napaka-safe ng pagkakagawa, malaki ang possibility na ito nga mga kaibigan ay buto ng tao. Palaisipan din mga kaibigan kung paano ito madaling natunton ng mga naghahanap. Ayon sa ulat mga kaibigan, itinuro mismo ni alias Dondon ang location. Lalong-lalo na ang may-ari ng naturang palaisdaan mga kaibigan ay kasabwat din pala sa pagkawala ng mga missing sabungeros. At ayon kay alias Totoy, isang pulis ito. Nako, palala ng palala ang sitwasyong ito mga kaibigan at kung sakaling may katotohanan ang mga sinasabi ni alias Totoy, kahit mga pulis pala ay sangkot sa mga kabulastugan. Uulitin ko mga kaibigan kung ito ay may katotohanan. Sa kabilang dako mga kaibigan, nagbanta naman ang business tycoon na si Atong Ang. Hinamon niya na magsalita ng katotohanan at huwag daw idamay ang kanyang pangalan at ang kanyang asawa na si Miss Gretchen Barreto. Dagdag pa ni Atong Ang, siya raw ang ninanais na dukutin ni Patidongan at kinikikilan daw ito ng milyong-milyong halaga. Para sa kaalaman ng karamihan, itong si Atong Ang at si Patidongan o alias Totoy ay dating magkaibigan. Pero ngayon mga kaibigan, magkalaban ito. Kung anuman ang mga susunod na kahinatnan sa labanang ito, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maka-update at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!